Yan, meron tayong 3 unit ng piso wifi na pina-repair sa atin. Magkaibang ano po yan, magkaibang may-ari. Yun yung topic natin ngayon mga bay na isi-share ko sa inyo. Yung be wise, kailangan maging wise sa pagbili ng piso wifi. Yan. Hello, welcome po sa bagong video natin mga bay. Welcome po sa mga kalintiks yan dyan. Sa ngayon is meron akong i-share sa inyo mga bay kasi merong nagpa-prepare sa akin 3 unit tapos magkaiba yung may-ari nito mga bay. Dito is i-share ko sa inyo mga bay yung pagiging wise sa pagbili ng wifi bindo, advantage saka disadvantage mga bay bago kayo bumili ng bindo. Kaya sana mapanood nyo po yung video na ito mga bay at siguradong meron kayong makukuhang idea, kahit kunti basta meron. Sana all. Yun, isa-isahin natin itong mga bindo na ito mga bay. Panoorin nyo po. Tapos yun, yung unahin natin mga bay is dito tayo sa disadvantage mga bay. Kaya nasabi kong may disadvantage tong piso wifi na to is kasi mga bay mahirapan ako dito sa pag-repair na to. Kasi nung chinik ko siya is hindi na kumpleto yung hindi na kumpleto yung mga parts sa ilalim. Nung chinik ko siya nakalumang setup. Siya USB to LAN pa yung gamit. Pero nung chinik ko siya is wala siyang USB to LAN, tapos wala siyang SD card sa ilalim, tapos nakatanggal yung mga orange pi 1. Siguro mga bay ginalaw na to ng nagbili kasi gusto niya talagang mapagana. Kasi yun nga ang masaklap dito mga bay sa bindo na to, ang nagbili dito. Yung kwento niya sa akin is hindi daw talaga to napagana. Hindi daw to napagana simula nung binili niya. Kasi yung binilahan niya mga bay, wala man lang assessment na pre-installing para mapagana man yung bindo, maganahan yung nagbili. Wala. Kaya sabi ko kawawa naman. Hindi man lang nakabawi mga bay sa puhunan. Hindi man lang kumita kahit konti kasi wala talaga. Nagbigay lang siya ng problema dun sa nagbili. Nagbigay lang siya ng problema dun sa nagbili mga bay. Kaya isisingit natin yung pagiging wise mga bay sa pagbili ng bindo. Pagiging wise kayo at mag-ingat kayo mga bay sa pagbili ng bindo. Kasi ngayon tong bindo na to mga bay, yung mga bindo na to is napaka-demand tong business na to. Sobrang marami na yung nagbibinta ng mga piso wifi na sa ngayon mayroong mga mura mga bay. Like dito, nabili niya to sa halagang 8,000. Pero ang ko sa inyo mga bay, suggest ko sa inyo is bago kayo bumili, tanungin nyo muna kung pwede silang makapag-service in case na merong problema yung mga bindon na yung mga bay. Kahit minor lang yan, na kung pwede sana mahagilap nyo sila, kumbaga makontak nyo sila mga bay. Meron kayong kontak sa kanila. Tapos yun bumili kayo mga bay sa mga kakilala nyo lang or sa area nyo lang mga bay. Merong mga store na nagbibinta ng piso wifi. Dyan lang kayo bumili mga bay. Yun yung may suggest ko sa inyo. Kasi pag bumili kayo mga bay sa mga malalayong lugar like online, kung baga maging advance kayo mga bay, kasi kung magka-problema yan yung bindo na yan is mahirapan kayo, lalo na kung binili nyo yan sa mga malalayong lugar. Kasi meron silang mga advertisement na magaganda tapos mura, kaya napabili kayo. Kaya yun ingat-ingat lang kayo sa pagbili mga bay ng bindo para hindi kayo magaya dito na
hindi nakabawi ng hindi nakabawi ng puhunan. Yun, maging wise at mag-ingat po kayo sa pagbili ng bindo mga bay. Kung yun, dagdag ko lang, kung may kamahalan man yan, okay lang. Okay lang yan. Kung di naman ganun kalayo yung agwat ng presyo doon sa mga malalayo tsaka doon sa malalapit. Kung sakaling mahal man yung sa malapit, tapos kunti lang, doon na lang kayo. At least, kung magka-problema, is kaya nyo silang nagilapin. Kaya nyo silang tawagan or i-contact kasi isang area lang kayo. Unlike kung mga malalayo or online, wala talaga. Kaya yun, mahirapan talaga kayo pag ganun yung senaryo mga bay. Kaya kung ako sa inyo, maging wise at mag-ingat po kayo. Yun, dito tayo sa pangalawa nating unit mga bay na pina-repair. Yan, sana mayroong dyan, mga naka-pamilyar kung saan galing yung window na yan. Yan, is galing po sa akin yan mga bay. Ako nag-assemble niyan. Tapos almost 1 year na yan simula nung binili sa akin yan. Tapos ngayon pa naibalik. Yun yung kaibahan dito sa kanila mga bay is dito yung advantage. Kasi galing sa atin yan, ibig sabihin madali nating ma-repair yan mga bay. Kasi alam natin yung setup na ginawa natin dyan. Tapos yun, nung chinik ko naman siya mga bay, masasabi kong kaya ko tong paganahin agad at may balik sa kanya para ma-operate. Para kahit papano is hindi matingga yung yung kita niya. Kaya yun yung advantage dyan mga bay compare doon. Tapos yun, yung problema niya mga bay, corrupted. Kaya di niya na nakaya. Pero meron naman siyang komunikasyon sa akin mga bay. Halimbawa pag minor problem, nagko-communicate siya sa akin. Kaya yun yung mga isa sa mga advantage. Na-assist ko siya kasi magkakilala lang kami. Tapos yun, nung hindi niya nakaya mga bay, yung kagandahan naman sa kanya is sa atin niya lang dinala. Sa atin siya nagbili, sa akin din niya binalik yung yung machine. Hindi tulad dito mga bay, dito sa pangatlo nating unit na pina-repair sa atin. Yan yung unit na yan mga bay. Sa atin galing yung spare dyan. Tayo yung nag-set up niyan. Pero hindi tayo yung binila ng unit na yan mga bay. Hindi sa atin yan galing yung box na yan, pati yung dating dating setup niya. Nung nagka-problema lang siya mga bay, kaya yung iba dyan, yung spare na yan is sa akin galing. Tapos nung time na yun is gumana na. Tapos mga almost nasa 1 year din to mga bay, bago nabalik sa akin. Tapos yun nga, yung problema dito mga bay is hindi na tayo yung unang magre-repair. Kumbaga pina-repair na to sa iba mga bay. Sa madaling salita, may iba nang nag-repair nito. Based doon sa sabi ng may-ari, is Diyos na lang yung bahala daw. Yung unang nag-repair, yun yung nakakaalam kung bakit nasira daw. Kasi sa ngayon mga bay is wala na po talagang power yung Orange Pi. Tsaka custom board dyan sa ilalim. Although nung chinik ko, ang gumagana na lang is yung new wifi tsaka yung mga power supply na 5 ampere 12 volt. Yun na lang yung mga gumagana. Pero yung Orange Pi tsaka custom board is hindi na talaga. Siguro nagka-problema yan mga bay dahil sa shortage yung nangyari dyan. Yun mga bay, hanggang dito na lang po yung video natin mga bay. Sana nakatulong sa inyo yung kunting video na na-share ko sa inyo, sa pagiging wise at sa
advantage saka disadvantage bago bumili ng piso wifi. Yun, na sana nakatulong tong video na to mga bay. At kung nagustuhan nyo po, pa-subscribe po ng channel natin at saka paki-hit ng bell para ma-update po sa susunod nating video. Maraming pong salamat sa mga kapis ko dyan.